Hi boys and girls, Jack Logan here. Bago ako naging content creator or vlogger, naging call center agent muna ako for 8 years. At itong building na nasa likod ko, ito yung pinapasukan ko noon. Dito ako gumawa ng mga corporate jobs. Dito ako sumagot ng libo-libong mga calls. Dito ako nakipag-usap sa kung kani-kanino mga clients and customers mula sa iba't ibang bansa. Dito rin ako nahasa bilang isang creator. Explain ko sa inyo mamaya. Let's go! No. Itong building na to, familiar din sa akin to eh. Kasi di ba, sabi ko nga sa'yo yung utol ko, to opisina mo, technically, pero hindi kayo magka-team. Hindi kami dito sa Burgess. Yeah. So medyo familiar ako dito kasi nakakarating ako dito. Ito nilalakaran natin, familiar ka? Oo naman. Kasi noon kami nandito, puro ano yan, Brad, puno-puno yan ng fishball, vendors, calamares, kwek-kwek. Ang dami dito noon. Soft drinks yan, nandyan lahat yan eh. Kaya yung mga last days ko sa Convergys, ano siya, parang nawala na kami ng ganang kumain ng kanin. Parang ang kinakain na lang namin tuwing lunch, fishball, kwek-kwek. Nawalan kayo ng gana o nawalan na kayo ng pera? Hindi, may pera naman kami, don't get me wrong. Pero yung kumbaga yung culture na inabot namin noon, nasanay na kami mag-fishball na lang. Tapos kwek-kwek, yun ang mga kinakain namin dito noon. Saka hindi, mas masarap magkwentuhan talaga pag sa labas eh. Dati sobrang ingay nitong lugar na to kasi ang daming gumigimik. Kasi meron dati ditong tapaking. Ito, itong Pag-ibig na to na office. Dating tapaking yan. So, ang daming tao rito noon. Kahit gabi, hanggang mga alas 4, alas 5 ng umaga. May mga nagiinuman dito. So kami, pag mga break time, dito kami tumatambay. Daming tao, mga tropa ko dito nagpupunta. Marami rin mga office mates ko na dito kami nagtatawanan. Tapos minsan may mga uma-absent. Nagpupunta rito, dito gumigimik. Marami rin foreigner dito noon. Mga Korean. Kasi may Korean community dito sa may Don Antonio. Nakakamiss ko. Damo, ano na lang siya ngayon? Tahimik na. Office na lang siya ng Pag-ibig Fund. Nung napunta ako dito sa Convergys, ang account na hinawakan namin, DirecTV. It is a satellite TV company. Nagke-cater sa US. US mainland. Ang trabaho namin, mag-take ng orders ng mga subscribers, order ng pay-per-view. Pag may laban si Pacquiao. Pag may laban si Pacquiao. Kaya nakakanood kami ng laban ni Pacquiao dito. Na-experience ko rin yan. Tapos, billing inquiries. May mga dispute sa bill. Yan. Yun ang primarily trabaho namin dito noon. Puro tawag dito, tawag doon. Pero prior to this, may dalawa akong call center company na pinasukan pa. Pero sandali lang ako doon. Yung unang company, Panasonic. Tapos yung pangalawa, Jamba. Pero yung call center career, dito talaga. Dito ka matagal talaga. Dito ko tumagal talaga sa Commonwealth. So dito, nabuo yung mga skills. Like talking to people, pakikisama. So doon nabasag yung itlog, nawala yung hiya mo. Nawala ang hiya ko noon. Kasi syempre from radio, sanay ako magsalita, pero nasa loob ako ng studio. Wala akong ka-interaction. Ang ka-interaction ko, hangin. Sa call center, tao talaga. Yung pakikisamahan mo. May katabi kang agent, may teammate ka. May teammate kang masaya, may teammate kang padaldal, may teammate kang boring, may teammate kang asshole. Pero may tatanong ko sa ito. Ano yung worst na naranasan mo dito? Kasi puro ka saya eh. Ano yung worst na na-encounter mo dito sa CBD? Tinamaan ako ng depression dito. Depression talaga, like, dumating ako sa point na nag-file ako ng resignation. Tapos, ang daming umaawat sa akin nun. Yung TL ko, inawat ako, yung OM namin. I don't know ha, hindi naman ako ganun kagaling. Siguro dahil sa barkadahan na namin. Ginawa nung boss ko nun, sabi niya, sige, mag-LOA ka na lang. Leave of absence. Bigyan ka namin ng 1 month. Do whatever you want. Pero ang ginawa ko nun talaga, like, napunta ako sa ibang dimensyon. Pero nakabalik naman ako and I was able to pick myself up. May kwento ka sa akin na pinupuntahan nyo eh. Naiba ka ng office nun eh, di ba? Oo. Napunta kami ng UP Techno Hub. Nalipat kami ng account nun. Okay. Ayan ang puntahan natin next. Tara. Okay, let's go.
After many years, nagsaserve as agent sa isang client namin sa Convergys na ano yun satellite TV company. I don't know, pero for some particular reason, nagtiwala yung company namin na i-direct kami sa ibang account. At dito ngayon sa UP Techno Hub naman naka-locate. From dun sa office namin, which is yung main building sa St. Peter, dito kami pumapasok naman sa Techno Hub para mag-serve dun sa second account na yun. I think siguro mga 1 o 2 buwan kaming nandito sa UP Techno Hub at sobrang dami ko ring memories dito. Ito yung pinaka main entrance ng Techno Hub. Marami mga gimigan dito nun. May Starbucks, may Bonchon, may mga kainan. Minsan kapag medyo maaga kami pumasok, dito muna kami nagkikita-kita. Tapos meron kami program nun na voluntary go home. Pag voluntary go home, yun yung mababa yung call volume. So, uuwi na lang kami. Instead na mag-work kami, gumigimik na lang kami. Good luck sa sweldo pagkatapos. Hindi, namimiss ko lang yung yung mga dati naming rito, ginagawa dito ng mga dati kong tropa. Minsan nga iniisip ko kung uso na yung YouTube noon. Kung siguro ang dami naming nagawang content dito. Ito tong spot na to, tong kinalalagyan ko. Dito kami madalas nagkukwentuhan, dito kami madalas nag-aasaran kami dito. May mga times na parang may mga low point din kami sa buhay na medyo nagkakaiyakan kami, mga problema namin sa isa't isa, mga problema namin sa mga namin, career namin, dito rin namin pinag-uusapan. Kahit yung galit namin sa mga supervisor namin, dito namin pinag-uusapan sa spot na to. So, itong area kasi na to medyo relaxing. Lalong-lalo na pag umaga kasi nga panggabi kami. So, kinabukasan, parang napaka-relaxing nito kasi puro green, tas may pond. Ang pinag-iba nga lang, medyo mugto yung mata mo kasi nga puyat ka, tapos uuwi ka, zombie ka in a way. So, dito ito yun yung building namin na pinagtrabahuhan namin for a little over 2 months, I think. Yung account na hinawakan namin dito, Rodale, yung pangalan. So it's a publishing company na nag-handle ng mga ng mga magazine, mga libro, mga cookbooks. Ang trabaho namin noon, kami nagpa-process ng mga cookbooks na gustong isoli ng customer. May ganun kasi sa US yung mga subscription na every month may matatanggap sila libro or magazine. Tatawag sila sa customer service para mag-cancel ng mga subscription. Kami yung tinatawagan nila. Nakakatuwa lang dito sa UP Techno Hub kasi talagang puro kami rito, puro kalokohan. As in, hindi namin na-feel yung pagiging call center agent dahil kumbaga, ang daming downtime dito, ang daming mga times na puro kami inuman, puro kami kainan, ganyan. Ang daming VGH or voluntary go home na pinapauwi kami. Kaya dito ako sumisweldo ng mga mga 1.5. Tapos nakakagawa kami rito ng mga content, mga videos, mga clips na ina-upload ko lang nun sa Facebook. Kasi nga hindi pa uso yung mga YouTube content na yun. And shoutout nga pala doon sa mga kasama ko niyan. Si Sha, si Romeo, si Ana, si April. Yan mga kasama namin before. Si Rhea, si Albert. Yan, yung mga nakasama ko dito sa UP Techno Hub. Marami akong realization dito sa Techno Hub. Kasi dito ako natutong mag-Photoshop. Dito na ako nag-start mag-aral ng mga basic editing sa Windows Movie Maker. Naalala ko pa yun. Kasi doon ako nag-i-edit nun ng mga katarantaduhan namin Jurassic editor? Oo, sa Movie Maker ako nang gumagawa. Nagdi-design na rin ako ng mga poster. Dito ko nagawa yun. Kasi ang dami kong downtime dito sa Techno Hub. Yung mga times na yun, parang siya yung nag-open sa akin ng bagong spark. Nagkaroon ng door of opportunity na kaya ko pala. May na-discover ka. May na-discover. Yun. I think that's the right term. May na-discover kang bago sa sarili mo. May na-discover ako na bago na aside from talking, kasi talking lang ang talent ko nun tsaka sulat So aside from talking and writing, meron pala akong parang edge sa designing. Kaso, natapos din yung gig namin dito. And kailangan namin bumalik sa mismong building ng Convergys. Ano tawag dito parang the fun is over. Pero itong vlog na to, hindi pa over. Ba? Oo, kasi dadaling ko kayo sa isa sa madalas naming pinupuntahan nung nag-o-office pa kami dito sa Commonwealth. Pag meron kaming 1 hour na lunch, isipin mo, 1 hour lunch. Yung mga tropa ko kasi, syempre may mga sasakyan yung mga rich kid yan Oo.
ang bibilis tumakbo niya. Kasi nung time na yun, hindi pa uso yung 60 km Wala limit pang speed dito. limit, no? Wala pa yung 60 kph limit dito sa Commonwealth. Killer highway pa siya noon. Ngayon, hindi na killer highway ang Commonwealth eh. Ano na to ngayon eh? OA highway. Pumunta tayo ngayon sa isa sa madalas namin pasyalan at ito ang Primo Shawarma sa Regalado. So, from Commonwealth St. Peter, lumilipad kayo pa Regalado? Oo, kailangan within 1 hour makabalik kami ng Commonwealth. Wala ko sound trip nyo. Ano? Tokyo Drift. Ay, uso Tokyo Drift nun. Shoutout kay Boss X, kay oh my God, nalimutan ko na yung iba kong mga si Adrian, si Eds. Ayan yung mga tropa ko niyan. Si Miji, Tibon. Alam ni Miji to, makaka-relate si Miji dito. Oo. Sino pa yung mga Sa mga hindi niya po naalala, pasensya na ho kayo. Yung shawarma na lang naalala niya. Si TL Johnny. Yan, si Papang. Okay. Yan yung mga kasama ko noon. So shoutout sa inyo. I'm sure you guys are enjoying this. Itatry ba natin yan? Alright, let's go. Hindi, yung 1 hour. Hi, Gago! Masarap ang shawarma dito sa area. Dito yan sa Regalado. Dito kami nagpupunta. Binabiyahin nyo to ng kailangan 1 oras. Nakabalik na kayo, ganito kalayo. Oo. Like siguro mga kukunin to nung boss namin ng mga 10 minutes. Wala doon sa Commonwealth. Sa St. Peter. Oo. Hanggang dito, kukunin niya lang, mga 10 minutes yan. Pagdating dito, pack, order. Mabilis ang orderin noon. Kasi konti pa lang ngayon, ang dami na nagpupunta dito eh. Ito na ba yun? Try mo? Try mo, shawarma. Ayan, dito kami kumakain. Gabi na pero maraming motor ha? Oo. Din siya, try mo, shawarma. Ito ang kinakainan namin. Medyo unlad na ang shawarma. Ay, oo nga, maapaw nga yung karne ha. Oo, makita mo, umaapaw yung karne. Oh. Yung ibang shawarma, Ano eh? sa mga 3 kagat yan. Unang kagat, kamatis agad. Kamatis at agad, giant sibuyas. Oo. Ito hindi alam ng marami kasi ngayon mo lang nakwento to sa vlog mo eh. Bakit ka ba huminto sa pagko-call center? Medyo mahabang istorya yan. Oo. Well, dumating na ako sa point na parang hindi burnout eh. Hindi ko pwedeng masabing burnout eh. Parang dumating na ako sa point na hindi na ako Para sa belong sa trabaho? industriya. Okay. Not with the team. I love my team so much. Oo. You know, they're my friends, they're my brothers and sisters. Tangina, para kami isang pamilya sa team. Oo. It's like parang wala na akong kahahantungan after. Paano mo yun naramdaman? Wala, parang nafe-feel ko na robot na lang ako. Na kung ano yung task, may dumating na call, sagutin ko, you know, solve the problem, and then that's it. Siguro kung wala yung mga kaibigan ko noon, you know, my closest friends at the time, wala akong reason para magtagal talaga eh. You know, kasi parang sila yung naging emotional support ko noon. And dumating ako sa time na parang, alam mo yun, yung nakikita ko sa monitor, wala na, blanco na. Oo. Parang na siyang white para sa akin. Tapos, parang naisip ko, ayoko na. So, yun yung turning point mo na hihinto ka na. Ayoko na. Punta ako ng CR, umiyak ako. Umiyak muna ako noon. Oo. Kasi parang nagpaalam ako sa TL ko, CR ako. Tapos pag CR ko, umiyak ako talaga. Like siguro, the quickest iyak that I can do. Siguro mga 2 to 3 minutes na iyak. Then punas Na na ng iyak luha. na yung iyak na talagang nasa loob ako ng cubicle Oo. yung kumbaga iyak na yung para akong bata. Kasi nga, may oras na kailangan bilisan mo. So, naghilamos ako, tapos punas ako ng mata, ganyan. Para hindi halata. Punas. Oo, ganun lang. Tapos, minumog ko yung bibig ko. Punta ako sa TL ko. And then I told him, I'm done. So, ganun lang nag-end Yeah, yung yun ang sinabi ko sa boss ko nun, wala na akong ilalabas. Tapos tinignan niya lang ako. Siguro nakita niya na yung mata ko nagbumugto na. Tapos sabi niya, sige, okay, I accept. Kasi maraming beses niya ako binawalan. So, hindi yun yung unang nagsabi ka? Oo, maraming beses siya na pinigilan niya ako na mag-resign. Oo. Yung TL ko na yun. Pero at that moment, parang sabi niya, sige. It's like a relationship eh, with jowa, na parang, ano nangyari? Oo. Alam mo yun? Wala na nangyari, wala na tayong adventure, wala na nangyari sa relasyon natin. It's not you. It's not exciting anymore. It's not you, it's me. Oh, yung ganun moment. Ayoko na, I'm done.
Without thinking kung anong magiging future, Oo. without thinking kung anong magiging buhay ko pagkatapos, Oo. anong pera ko pagkatapos. Oo. Wala akong pera, hindi ako mayaman. May pamilya ka na nun? Meron na. May anak na ako. Do, kung may nanonood sa atin ngayon na nakakaramdam niyan, naramdaman mo noon dito, ano mapapayo mo sa kanya? Siguro pag nagdesisyon ka, panindigan mo. Oo. Pero pag pinanindigan mo, lagpasan mo, daanan mo. Hindi pwedeng panindigan mo lang, ayoko na. And then, what are you going to do next? Kasi may bata na naghihintay sa'yo. May bata na kailangan kumain, kailangan mag-aral. May asawa ka na kailangan niya rin ng pader. Nasasandalan. Hindi pwedeng maging inutil ka pagkatapos. Sana na-enjoy nyo yung maliit na retrospect sa aking buhay call center bago ako naging content creator. And sa lahat ng mga nakaka-relate sa mga kinukwento ko, sana maging successful kayo sa pipiliin yung career, pipiliin yung destiny, or pipiliin yung larangan na pupuntahan. Siguro, masishare ko lang na lesson sa inyo, huwag kayong titigil sa pangangarap, patuloy kayong magsipag. Kasi ako, hanggang ngayon, kahit nagpalit na ako ng career, hindi pa rin naman ako super yaman. Kumbaga parang, ine-enjoy ko pa rin yung process. And syempre, trust the people around you and trust the Lord, syempre. The Lord God. Kasi kung hindi matibay ang inyong faith, wala, mahirap suungin ang buhay. Lalo pa kung hindi ka naman pinanganak na mayaman, kagaya ko, na kumbaga umaasa lang tayo sa sipag natin. So maraming salamat sa panonood. Jack Logan here. Ito po ang aking buhay call center. See you guys later. Alright. Woo!